Magandang gabi mga apo. Ako si Lolo Tasio, ang inyong matalinong lolo na may baon na kwento para sa bawat gabi. Alam niyo ba, ang mga kwento ko ay hindi basta-basta. Ang bawat isa ay puno ng mahiwagang alamat, makulay na kasaysayan, at mga aral na hindi ninyo makakalimutan. Mga bata, halina't makinig ng isa na namang panibagong kwento sa araw na ito na kapupulutan ng aral na pinamagatang Ang Pulang Sapatos. Noong unang panahon, sa isang payak at tahimik na nayon, nakatira ang isang batang babae na nagngangalang Karen. Siya at ang kanyang ina ay naninirahan sa isang maliit na kubo na gawa sa kahoy at kugon. At ang kanilang buhay ay puno ng kasimplehan at paghihirap sa kabila ng kanilang kakulangan sa materyal na bagay. Ang kanilang tahanan ay puno ng pagmamahalan. Sila ay mahirap at ang tanging sapatos na pag-aari ni Karen ay yari sa kahoy. Hinubog ng kanyang ina gamit ang kanyang sariling mga kamay. Bagamat ginawa ito ng may pagmamahal, ang sapatos ay hindi komportable at masakit isuot, lalo na sa mahabang paglalakad. Si Karen ay isang masipag at mapagmahal na anak. Tuwing umaga, tumutulong siya sa kanyang ina sa mga gawaing bahay. Nag-iigib ng tubig sa balon at nangangalap ng panggatong sa gubat. Bagamat mahirap ang kanilang buhay, hindi niya naramdaman ang kakulangan dahil sa pagmamahal at pag-aaruga ng kanyang ina. Ngunit palaging may pangarap si Karen na magkaroon ng magagandang sapatos tulad ng mga batang nakikita niya sa bayan. Isang araw, habang pauwi si Karen mula sa pangangalap ng panggatong sa gubat, napansin niya ang isang maliit na kahon sa gilid ng daan. Dahil sa kanyang pag-uusisa, binuksan niya ito at natagpuan ang isang pares ng napakagandang pulang sapatos. Ang sapatos ay matingkad, elegante, at hindi katulad ng kahit anong sapatos na kanyang nakita o pag-aari noon. Agad siyang naakit dito at nagpasyang iuwi ang sapatos. Iniisip kung paano ito magpapasaya sa kanyang simpleng buhay. Nang ipakita niya ang sapatos sa kanyang ina, ang kanyang pananabik ay napalitan ng pag-aalala. Karen, sabi ng kanyang ina nang mahinahon ngunit mariin, huwag kang basta kumukuha ng mga bagay na hindi sa iyo. Maaaring may naghahanap sa mga sapatos na yan. Ang pagkuha ng hindi sa atin ay hindi kailanman tama. Ngunit sa kabila ng paalala ng ina, nanatili ang pagnanais ni Karen na isuot ang pulang sapatos. Isang araw, habang namimili sila ng bagong damit at sapatos, nakita ni Karen ang isang pares ng pulang sapatos na kamukhang-kamukha ng kanyang dating minahal. Kailangan ko itong bilhin, sabi niya. Kahit pa alam niyang hindi ito praktikal, hindi niya napigilan ang kanyang sarili. Napilitan ng matanda na bilhin ang sapatos at mula noon, naging bahagi na ito ng kanyang buhay. Isang bagay na hindi niya kayang bitiwan. Habang lumalaki si Karen at nagiging isang magandang dalaga, lalong tumindi ang kanyang katigasan ng ulo. Madalas niyang suwayin ang utos ng matanda at hindi niya pa rin malimutan ang pulang sapatos. Isang araw, habang papunta sila sa isang burol, binaliwala niya ang payo ng matanda at muling sinuot ang pulang sapatos. Sa gitna ng seremonya, napansin ng mga tao ang kanyang kakaibang kasuotan at nagbulungan tungkol sa kawalan niya ng respeto sa patay. Dahil sa kanyang pagmamataas,
Nagsimulang sumayaw si Karen at doon niya natuklasan na hindi na niya kayang huminto. Ang pulang sapatos ay tila nagkaroon ng sariling isip. Dinala siya ng sapatos palayo sa burol, papunta sa kabundukan at kagubatan. Araw at gabi siyang sumayaw, hindi makontrol ang kanyang mga paa. Sa labis na pagod at takot, humingi siya ng tulong, ngunit walang nakarinig sa kanyang pag-iyak. Nagdugo ang kanyang mga paa at sumakit ang kanyang katawan, ngunit hindi pa rin huminto ang sapatos. Kalaunan, napagtanto ni Karen na ang sumpa ng sapatos ay sumasalamin sa kanyang katigasan ng ulo at kayabangan. Sa labis na pagnanais na makalaya, taimtim siyang nanalangin para sa kapatawaran at gabay. Sa wakas, muling nagpakita ang sundalo na unang nakakita sa kanyang pagsayaw. Natuto ka na sa iyong pagkakamali, anya. Kapag nawala na ang iyong katigasan ng ulo, mawawala rin ang pulang sapatos. Pagkasabi nito, kusang natanggal ang sapatos sa kanyang mga paa at huminto sa pagsasayaw. Napaluhod si Karen sa labis na pag-iyak at pasasalamat. Bumalik siya sa tahanan ng matanda. Dala ang kababaang loob at bagong pananaw sa buhay. Mula noon, naging masunurin, mabait at masipag si Karen. Hindi na niya hinanap ang pulang sapatos sapagkat natutunan niyang ang tunay na kaligayahan ay hindi nagmumula sa material na bagay, kundi sa paggalang, pagmamahal at kababaang loob. Naging masigla ang kanyang buhay, puno ng pag-asa at pangarap, at natutunan niyang pahalagahan ang simpleng mga bagay na mayroon siya. Ako si Lolo Tasio at inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa aking channel at sabay-sabay nating tuklasin ang mga mundo ng imahinasyon. Huwag kalimutang pindutin ang like, mag-share at mag-click ng bell para lagi kayong updated sa aking mga kwento. Halina't magpakwento kay Lolo Tasio, kung saan ang bawat kwento ay may aral at saya. Kay Lolo Tasio tayo'y magtipon, kwento ng nakaraan sa atin babangon. Pabula, alamat at engkanto, mahiwag ang mundo, sama-sama tayo. May aral sa bawat salita, may saya sa bawat tawa. Halina't tuklasin ang kwentong hindi lilimutin. Kay Lolo Tasio, lahat ay kayang abutin. Mga kwento ni Lolo Tasio, mundo ng imahinasyon, puntahan mo. Lumang araw, bagong liwanag dito sa kwento, may hatid na galak. Mga kwento ni Lolo Tasio,